It's Friday again, and you know what that means. I'm now joined by a resident political pundit for insights on the week that was in Philippine politics. Welcome back to the big story, the Dalai Llamas. Okay. Good evening. Good evening. Yes. Unang-una, well, the report will follow later, but the President spoke before FOCAP today, President Yes. BBM, and said na he will endorse, although he didn't say. Ano ang bigat ng endorsement ng isang BBM? Well, depende kung ano mangyayari in the next 2 years. For now kasi, mababa ang kanyang approval rating. Kaya most probably, kung ngayon mangyayari ang eleksyon, mababa rin ang kanyang endorsement power. Pero may iba kasing assets ang sitting president. Makinarya, diba? At iba pang mga possible value added. No? Pero ngayon kasi, at least sa SWS, ay tumaas siya ng 14 points. Kaya Totoo naging naman. 14-15. Parang neutral. Kaya nga na siya ngayon, positive 1%. No? Kaya kung masusustain niya yan at mababago niya, ay mahalaga yon going into 2028. Pero, ang elephant in the room kasi rito ay kailangan niyang magpakulong ng mga maraming corrupt na tao para maging viable yung kanyang statement na ang kanyang i-endorse ay should be anti-corruption. Like him. Like him, he said. Sabi niya, oo, na, alam mo yun, mahiya naman kayo. Pero hindi naman mahihiya yung mga corrupt. So dapat ipakulong niya yung mga hindi nahihiya. So, depende sa mangyayari pa. Yes. Oo. Halimbawa, ang daming mga congressman ang na-involved dito sa mga anomalies na ito. Wala pa namang congressman ako nakita na kulong. Wala pa. Maraming mga contractors ang na-involved dito. Isa pa lang yung nakikita kong nakukulong. No? So, kung mananatili yung ganyan, ay baka maapektuhan yung kanyang endorsement power. Lalo na kung ang i-endorse niya ay anti-corruption. Okay. Now, let's go to yung parang part of the testimony of Secretary Bonoan recently in the Sandigan Bayan when he disclosed that there was 24 billion in a leadership fund for the senators in 2024. Unang-una, inaasahan tong magbaliktad, di ba? Supposedly, but it doesn't look like it's going to happen because he's now testifying against, is it Bong Revilla? Was that in the Bong Revilla? Or well, hindi pa ganun kalinaw eh. Kung Oo kanino nga ba eh. siya nagte-testify. Oo nga eh. Ang medyo lumantad lang ay yung itong sinasabi na leadership fund, whatever Right. that is. Paano? Ako, okay lang sa akin yung leadership fund kung dramatically mag-i-improve yung leadership ng ating mga senador. Pero parang hindi naman. No? Kaya sayang. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, this is the worst it's kind of pork barrel. Diba? Pero kailangan busisiin natin. Ano ba ang ibig sabihin itong leadership fund na ito? Oo. allocable. In other words, di ba? Wala siya sa NEP na inaalok pagkatapos. Yes, pero anong framework dito? Anong rules dito? Paano ito pwedeng gamitin? Ano yan? Soft? Hard? Saan pwedeng gamitin yan? Hindi naman COA rules ang mag-govern dyan, no, katulad sa confidential at intelligence fund. Anong rules ng DBM dyan? Parang tahimik pa lang yung DBM dito sa leadership fund na ito. Hindi maliit yun, 1 billion each. Right. At, well, why did he keep silent? Ang araw-araw halos nandun siya sa Blue Ribbon Committee noon nung may hearing. Sabagay, Blue Ribbon yun, Senado yun. You dare not. Nagulat ka ba? Ba't siya tahimik? Parang ang dami niyang itinahimik. Oo nga eh. Di ba? 4 years na nangyari ito. Marami siya ikinatahimik. This guy, Kaya ngayon, nakakulong siya. yes, and what other concessions is he asking for kaya to turn state witness? Or to testify against the supposedly mastermind Martin Romualdez? Well, una, dapat mapatunayan na hindi siya principal. Dahil for now kasi, siya lang ang cabinet secretary na nakasuhan at nakulong. No? Paano siya magiging hindi principal? Kaya nga mismo sila Senator Ping Lacson tumututol.
Ikalawa, may isosoli ba siya? Halimbawa, si Yusek Bernardo magsosoli o nakapagsoli na ng 1 billion. Can you imagine, Oo. no? A USEC returning 1 1 billion? billion. Ibig sabihin, malaki pa yung hindi nasosoli. yung cabinet secretary, magkano isosoli? Oo nga. Walang indication na magsosoli siya. Diba? Maybe At saka, it's just as well na throw the book at this guy. Yan nga. Ang tanong dyan kasi dati, sino ba ang kanyang idadawit? No? Yung idadawit ba niya ay mga principal, Yeah. big fish? Siguro yun ang pagbabatayan kung siya ay kukunin na state But witness. laging confident itong si Ombudsman Remulla na he will get this testimony from Bonoan. Yes, in pero all his medyo pissed na rin siya eh. Na, di ba? Nagalit na rin siya na hanggang ngayon, wala namang big fish na idinadawit itong si Bonoan. No, ito kasi ang dinawit niya lahat ng senador. Oo nga. Oo nga. Parang ang dami-dami niyang mga bagong revelation as the days go by. Let me now go to kaninang item on the grave threats case. For one, it took rin the DOJ so long to file this case. 2 years, 'di ba? Yes. Why? Anong nakikita mong strategiya ng gobyerno dito? Hindi ko sure. Una ko narinig yan, si NBI Director Santiago pa ang nagsasabi. Noon, nakakasuhan. Natanggal na siya, wala na siya dyan. Ikalawa ay, nung panahon na yon 2 years ago, parang nagsisimula lumalala pa lang yung division sa unit team. Diba? Ibig sabihin, nawasak na yung unit team, pero hindi pa ganun kasunog yung tulay. Baka isa yun sa dahilan. No? Ikatlo, Umaasa pa sa reconciliation somehow. I'm not sure. Ikatlo ay walang president eh. No? Kaya Yes. baka hindi nila sigurado how to go about it. But now that the impeachment is already going on, it seems, I don't know, what do you read? Hindi, una, ang alam ko, hindi naman ako abogado, hindi immune from suit ang Vice President. That's what they're saying. Oo, ang immune lang naman sa batas yung presidente dahil yung presidente nagpapatakbo ng bansa. Pero hindi naman pwede na lahat ng impeachable officials immune from suit. Ibig sabihin, kung nakapatay sila ng tao, may na-murder sila, ibig sabihin, hindi sila makukulong. No? So, ang talagang immune lang ay yung presidente dahil sa kanyang responsibilidad as president. Yung vice president kasi, hindi naman necessarily meron niyang posisyon eh. Aside from vice president. Yeah, but I'm looking at, do they want to make things even more difficult for the VP na may impeachment na nga, mayroon pang ganitong kaso? Tingin mo. kung ite-threaten mo yung presidente at yung pamilya Sana niya. noon pa, parang nagiging, as time goes by nga, parang yung threat, hindi mo na, although at that time, of course, it seemed serious, parang, Saan ka ba nakatira nito nakaraang mga dekada? At tingin mo ay mabilis ang ganito mga kwan. and Napakabagal. yung timing na naman, pero balikan natin kasi ang real concern ng mga Pilipino ngayon ay yung prices, how to cope with inflation. And that is where the surveys indicate that the president may have scored because yung ayuda nakarating sa E. Sa E siya tumaas eh, di ba? Yes. E tsaka D. For now, Yeah. for now. Yeah. Dahil ito kasing 2.3% growth rate, itong almost 7% inflation, ngayon pa lang yan mararamdaman eh. Tapos itong unemployment na more than 5%, no, ay So we're kumbaga going- may gestation period pa yan eh. So we're going to experience even harder times. I think so. Yeah. Dahil nagpapatuloy naman yung Iran war, so yung presyo ng gasolina mananatiling mataas. Tapos harvest time next month, which means yung food inflation mo tataas. Dahil yung farm inputs na mataas na nung nagtanim, ngayon mararamdaman ng tao sa presyo ng pagkain. Bilihin. Oo. Hindi ko sigurado kung hanggang saan masusustain ang ayuda. Dahil yung ating fiscal space, manipis Yeah. din eh. No? Yeah. Lalo na ngayon. Tapos, yung inaasahan dito sa NCR na wage hike, inipit ng isang RTC.
Kanya nga, ang liit na nga, 85, staggered pa, no? Ibibigay pa yung part niya next year. Tapos, pinigilan pa ng isang RTC judge na alam ko hindi pwedeng gawin. Yeah. Ang desisyon ng National Wage Board, Right. hindi pwedeng baguhin ng RTC. Na medyo inamin naman ng RTC judge, no? Kaya maraming nagsasampa ng kaso ngayon laban doon sa RTC, laban doon sa injunction ng wage issue na ito, no? At So, anong magagawa ng executive? What can the president do na he's, to somehow of course, it's an independent branch of government, but marami naman siya magagawa eh. We have a very powerful presidential system dito. Very powerful ang presidente. So marami siyang magagawa dyan in ito ang terms of... isang paraan na pwedeng ipakita nila, di ba? Halimbawa, maglabas siya ng statement. Katulad ng statement ng Secretary of Labor Right. na mali ito. Oh. Mali ito, hindi ito pwedeng gawin ng RTC judge. No? At didiin na namin na ito ay ma-implement. Kulang na nga ito. Ang sabi nga nung Secretary of Labor last month, ito ay unprecedented, historic move. Tapos just a few weeks later, binawi. Ang liit na nga, binawi pa. So, anong itsura nito? Anong itsura Yun ng na nga gobyerno? eh. Diba? Exactly. So, minus na naman ito. Unless they do something. Oh, dahil wala pang statement yung Malacanang. Can tungkol the dito. judiciary, the higher, like the Supreme Court, can it intervene in this case? Yes, kaya nga nagsampa sila sa Supreme Court. But it's because the labor groups went to the Supreme Court. Yes. And of course, it will take time. Diba? Could the Labor Department not have done that itself to show that, it stands by the decision? Meron ka kasing 6 million minimum wage earners. No? Minimum wage na nga yan. Tapos sa NCR, mga 1.5 yan. 1.4, 1.5. Diyan tinigil eh. Nitong R2 Builders, sila nag-file ng kaso dyan. No? Owned by Regis Romero. Yes. At itong mga minimum wage earners na ito, maraming mga dependents dito. No? Yes. Kaya ibig sabihin, yung mga kasama nila na walang trabaho, yung mga bata na nag-aaral pa lang. So, Daming maraming multiply maapektuhan the yan. impact. At Ses, huwag mong kalimutan, the last minimum wage increase was 1989. No? Kaya nga sabi ni Secretary, unprecedented at saka historic dahil 89 yung last minimum wage increase. Or could he not even talk to R2 Builders, Regis Romero? Atrasin nyo yung kaso nyo. Ang problema nga, marami pang magsampa ng kaso sa mga regions. Paano ito? Kung palang ito, NCR, pinakamaraming minimum wage earners. Yung ibang mga lugar, Sa Region 3. tingin mo ba, very inflationary ba? At makakasama talaga sa business ito? Hindi, dahil yung mga small to medium scale, marami naman dyan, yung mga hindi kumikita or konti lang ang kita, exempted yan. No? At malaking factor naman sa ating inflation, yung yung supply side. We're not producing enough. Diba? Yeah. Kaya hindi naman ito dahil dahil sa ganyang kakapranggot na So, kita. Wala pang yan eh. Wala pang isang Jollibee na nga hamburger yan eh. Pambihira naman. At Tapos, actually, makakatulong pa nga yan. Dahil because it will give them more purchasing consumption. power. Yes. Ang ating economy is consumption-based. Right. So medyo may pambili ang mga tao. Lalo na meron tayong krisis ngayon. So, okay, minus na naman si BBM dito. Hindi man lang nagsalita. Hindi Sana ba? magsalita Oo, naman sila. Kaya nga, too late. Dahil parang narinig ka na. Or magbigay sila ng mga cost of living allowance na dagdag. O ayaw nila magtaas ng sahod. Can that be diba? done by executive? Again, the executive can do a lot of things. They're not using their power enough to help. Right? Well, baka kulang. No? Kulang yung kanilang... Okay, panghuli. Naging na naman tayo, very notorious picture spread around the world, kahiya-hiya ng dagat ng basura. Grabe, no? Nakakahiya. Ilang tonelada, tapos nga. talagang... Mukha na naman tayong number 1 tayo sa lahat ng mga lists na notorious. Actually, tayo ang number 1 pollutant Of ng plastic in the ocean. in the ocean, no? Kaya yung microplastic sa mga isdang kinakain natin, napaka-unhealthy nun. Another
I guess, lost opportunity for the administration na hindi nila tinutukan yung waste management. Kaya nga sabi ko yung Or hindi man lang nabanggit yan sa speech ni yung Pangulo. critic ko dun sa SONA, yung paano marami kasing ayuda, which is good, no? Relief, tax exempt, ganyan. Ang kulang yung structural. Siguro dahil ang natitira na lang 2 taon, ang tingin niya yung structural kasi pang long term, pero baka pwedeng simulan na. Waste management, drainage, Yeah. flood control. Hindi naman pwedeng libo-libo pa rin yung flood control. Di ba? Pero- Uulitin mo lang yun eh. Pero wag ka, nag-issue ng statement si Senator Legarda from wherever she is about nature-based solutions in flood control. Wow. I'm impressed. So impressed. Ikaw, hindi ka impressed? Hindi, I'm just like, well, kailangan na rin naman ng nature. She's correct there, but where is she? That's the, and Dati pa niya sinasabi yan. iya nga. But kahapon may storya tayo from Malolos na ipinakita ang ganong ka-effective ang nature's solutions. But again, I brought up her name because sabi mo nga hindi nababalik. And Pustahan pa tayo nun. Marami hindi akong naman, hindi ako nakipusta. marami akong tinalo. Kapustahan. But it's still early. She just extended her medical leave. Nga. So, naniniwala ka, it's about medical leave. Well, Bibigyan mo siya ng benefit of the doubt. yes, I'm diba? giving her the Oo. benefit of the doubt, but I wanted to ask you about the impact on the impeachment and the numbers, and is it about time to revisit now yung voting threshold? Tatlo yan eh. No? Yung una, ano ba yung 2/3? Sabi ng presiding judge, 16. Yeah. I'm almost sure may magsasampa ng kaso sa Supreme Court or i-re-raise yan dun sa impeachment court. So, may possibility na bumaba pa yan sa 14. Ikalawa, yung mga nakukumbinse ng mga senador. Nadadagdagan ba yan? Ang balita ko, nadadagdagan. No? At yung ikatlo, yung Balita mo? Court of Public Opinion. No? Ibig sabihin, yung Court of Public Opinion, mag-i-impact yan sa senator judges. Okay, sige. Punta natin yung first column. I'm almost Yung sure. bababa. I'm almost sure either i-relation sa Supreme Court. sa Senate as a trial court, simple majority lang ang Yeah. botohan diyan. Tapos yung hindi sang-ayon, yun ang pwede magsampa sa Supreme Court. Or hindi yan pag-uusapan na sa Senate as a impeachment court, diretso na sa Supreme Court. Okay. Yung ikalawa, Okay. yung nadadagdagan ba? Sa tingin mo, nadadagdagan. May chilling effect itong mga kasong ito eh. Yung mga nakakasuhan. Kaya tingin ko nadadagdagan. Ngayon, di ko na kailangan i-specify kung sino. Yung absent ba? Hindi, may isa pang ring absent bukod dun sa nabanggit namin. Yun ba? Gets mo naman pala eh. O sige, dun na tayo magtatapos. Thank you for your time once again. Always interesting to have you on a Friday evening, pa-end ng week. That was political pundit Ronald Llamas.